Kahit pilit kumbinsihin ni Donald Trump ng kabaliktaran, opisyal ng inangkin ng Iran ang karapatan sa Strait of Hormuz at inanunsyo ang bayad sa lahat ng barkong daraan kahit tutol ang Estados Unidos. Sa likod ng mga negosasyon, palihim na nagkasundo ang Oman at Iran at nayon ay isinusulong nila ang isang plano na maaring lubos na magbago sa mga patakaran ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Nayon, iginigiit na rin ng Oman ang bayad sa mga dumadaang barko. Paalala, ang Strait of Hormuz ay pinaghahatian ng Iran at Oman. Bagamat sinasabing voluntaryo ang kontribusyon, malinaw sa Tehran na itinuturing nila itong obligadong bayad. Nagmalaki si Donald Trump sa matagumpay na negosasyon sa Iran habang naglatag ng bagong kahilingan ng Iran sa Estados Unidos para sa pinal na kasunduang pangkapayapaan. Nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na itigil ang mga pag-atake at mag-usap sa Qatar tungkol sa Strait of Hormuz. Ngunit naging komplikado muli ang sitwasyon dahil sa posisyon ng Tehran. Sinabi ng Iran na hindi ito makikipag-usap sa matataas na opisyal ng US. Ngunit ang problema para sa Washington ay habang nagmamayabang si Trump sa tagumpay, may mga kasunduan palang nagaganap sa likuran niya. Sa episode na ito, susuriin din natin ang mga datos tungkol sa paglalayag sa Hormuz Strait at ipinapakita nito na malayo pa tayo sa mga antas bago ang digmaan. Samantala, sinabi ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si JJD Vance na marami pang baraha at alas ang Amerika na handa nilang gamitin laban sa Iran. Ngunit handa rin ang Estados Unidos na tanggapin ang pansamantalang tagumpay ng digmaan. May negosasyon na yon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Qatar. Talakayin natin ang mga bagong balita direkta mula sa pinangyarihan. Ako si Alexei Pichi. Pag-usapan natin ng sabay-sabay ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Sige, magsimula tayo siyempre sa paksang Iran. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na maganda ang ugnayan ng Washington at Tehran habang nagkokomento sa negosasyon sa Iran. Ayon sa kanya, naging maayos ang mga huling pagpupulong sa Qatar. Narito ang pahayag ni Donald Trump. Maayos ang pag-usad ng dinuklearisasyon ng Iran. Nagkaroon sila ng magagandang pagpupulong pero titingnan pa natin. Dito, kailangan talagang pag-usapan ng mas detalyado ang tungkol sa mga pagpupulong na ito. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga ito nangyari. Pero para kay Trump, naging maayos ang mga ito. Gusto ko lang banggitin na noong Miyerkules, nagsagawa ng teknikal na pag-uusap ang Estados Unidos at Iran sa Doha. Pinag-usapan ng magkabilang panig ang daloy ng barko sa kipot ng Hormuz at ang tigil putukan. Noong Miyerkules, nakita sina Jared Kushner at Stephen Witkoff, mga sugo ni Trump, sa punong ministro ng Qatar, tagapamagitan ng usapan. Sinabi ni Trump na magkakaroon ng direktang pag-uusap sa Iran, pero hindi ito natuloy. Ipinapakita ng pagtanggi ng mga Iranian na direktang makipag-usap sa mga kinatawan ng Amerika na may hiwalay na laro at hiwalay na diplomatikong landas ang Tehran. Paalala ko lang, noong Martes ay sinabi ng Iran na wala silang balak makipagpulong sa mga mataas na opisyal ng Estados Unidos na dumating sa Qatar. Ito ay sina Witkoff at Kushner. Pinapapahirap ng posisyon ng Tehran ang pagbuo ng pangmatagalang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na bago talakayin ng mas mahihirap na issue tulad ng posibleng limitasyon sa nuclear program, kailangang ayusin muna na magkabilang panig ang lahat ng kondisyon ng tigil putukan na napagkasunduan 2 linggo nang nakalipas. Kasama dito ang pagtanggal ng parusa, blockade at pagpapalaya sa mga nakapirming ari-arian ng Iran. Ipinapakita ng mga pahayag na malayo pa rin sa kompromiso ang Washington at Tehran sa mahahalagang probisyon. At pati na rin ang paunang kasunduan sa balangkas. Nakasaad dito na dapat talikuran ng Iran ang pagharang sa kipot ng Hormuz kapalit ng mga insentibong pinansyal. Pagkatapos nito, may 60 araw ang mga panig para sa negosasyon sa pagbuo ng permanenteng kasunduang pangkapayapaan. Kaya mula sa 60 araw na yon, 2 linggo na ang lumipas. Dumating sa Doha sina Jared Kushner, manugang ni US President Donald Trump at espesyal na kinatawan Stephen Witkoff para sa mga mataas na antas na pagpupulong ayon sa White House. Высокого уровня.
Iniulat ng Iran at Qatar na ang mga kinatawan ng Amerika ay makikipag-ugnayan lang sa mga tagapamagitan, hindi direkta sa Iran. Hindi tamatawaging mataas ang antas ang mga pagpupulong na ito. At dito na nagiging talagang interesante ang lahat. Inanunsyo na ng Iran ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Bahagyang naibalik ang paglalayag sa kipot ng Hormuz matapos ang digmaan. At gayon din, iginigiit ng mga opisyal ng Iran na ang kontrol sa paggalaw ng mga barko ay isasagawa kasama ang Oman na matatagpuan sa kabilang pampang ng estratehikong kipot. Bukod pa rito, inihayag sa Tehran ang intensyon na simula kalagitnaan ng Agosto ay magpatupad ng bayad sa pagdaan ng mga barko matapos ang 60 araw na panahon ng negosasyon. At sa katunayan, kung titingnan natin ang memorandum ng pagkakaunawaan, may ganap na karapatan dito ang Tehran at pinirmahan ito ni Trump. Narito ang CP mula kay Mohammed Baghir Ghalibaf, pangunahing negosyador ng Iran. Ang soberanya sa kipot ng Hormuz ay padaari ng Iran at Oman at ang galaw ng transportasyon dito ay ayon sa mga kasunduang itinakda ng Iran. Sa kabila ng kawalang katiyakan, bumaba pa rin ang presyo ng langis matapos ang mga pangyayari noong katapusan ng linggo. Nangatakihin ng Estados Unidos ang mga pasilidad militar ng Iran bilang tugon sa mga pag-atake ng drone sa komersyal na transportasyong Amerikano. Inatake rin ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Kasabay nito, nagbabala ang kumperensya ng United Nations sa kalakalan at pag-unlad na kahit na maging matatag ang mga pamilihan ng enerhiya, maaaring patuloy na magdusa ng matindi ang mga pinakamahina na ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain at gasolina. Ibig sabihin, matagal pa bago bumalik sa dati ang lahat dahil sa digmaan na nagdulot ng pandilis ng pandigdigang implasyon. Ang batas sa kontrol ng ahensya ay nagdagdag ng pampulitikang presyon kay Donald Trump bago ang midterm elections sa Kongreso ng Estados Unidos ngayong Nobyembre, kung saan malalaman kung sino ang kokontrol sa lehislatura. Nanawagan na sina Trump at US Treasury Secretary Scott Bessent sa mga gasolinahan sa Amerika na ibaba ang presyo ng gasolina. Sabi nila, bumaba na ang presyo ng langis kaya dapat ibaba rin ang presyo ng gasolina. Bagamat nakakapagtaka na ang kalihim ng pananalapi ang gumagawa ng ganitong panawagan dahil alam naman niya na ang mga gasolinahan binibenta pa rin nila ngayon ang gasolina na binili noong panahong mataas pa ang presyo ng langis. At bago pa nila maabot ang mga presyo ngayon, aabutin pa ng kaunting panahon. Kasama rin sa pansamantalang kasunduan ng US at Iran ang tigil putukan ng Israel at Hezbollah na suportado ng Iran sa Lebanon, ngunit nananatiling delikado ito. Ang tagapagsalita ng parlamento ng Lebanon na si Nabi Berri, na kaalyado ng Hezbollah, ay naghayag ng pagdududa tungkol sa hiwalay na kasunduang balangkas sa pagitan ng Lebanon at Israel na naabot sa pamamagitan ng Estados Unidos noong nakaraang linggo. Napansin ng mga analista na maaring mapatibay lang ng kasunduang ito ang tensyon dahil konektado ang pag-alis ng tropang Israeli sa Timog Lebanon sa pagdidisarma ng Hezbollah. Pero ang pinakamalaking hadlang sa kasalukuyang yugto ng negosasyon ay ang Strait ng Hormuz. May isang bagay na hindi pa agad pinag-uusapan ni Donald Trump sa publiko kahit na alam niya ito ng mabuti. At hindi ito basta-basta, nabanggit ko kanina na ang Iran ay may sarili nitong laro na isinasagawa. Habang sinisiguro ni Donald Trump na maayos siya at magandang relasyon sa Tehran, may sarili namang plano ang Tehran. Ang Oman at Iran na yon ay nagtutulak ng isang magkasanib na plano na maaring lubos na magbago ng mga patakaran sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Isa ito sa pinakamalagang rutang dagat sa mundo. Pagkatapos ng digmaan ng Amerika at Iran, si Muscat ang nagmungkahi na magpatupad ng bayad para sa paggamit ng kipot. At kahit na opisyal na sinasabi sa Oman na ito ay tungkol sa voluntaryong kontribusyon, sa Tehran ay hindi nila itinatago na itinuturing nila ito bilang obligadong bayad. Voluntaryo raw, pero kung di ka magbayad, di ka makakadaan sa kipot. Wala namang sa pilitan, voluntaryo lang daw lahat. At ngayon, ipapaliwanag ko kung paano gagana ang scheme na ito. Ayon sa mga balita ngayon, naipasa na ng Oman sa Estados Unidos ng Amerika at iba pang kanluraning kaalyado ang opisyal na alok tungkol sa bagong mekanismo ng paggamit ng kipot ng Hormuz. Ayon sa dokumento, dapat magbayad ng mga kontribusyon ang mga kumpanya ng pagpapadala.
pagtiyak ng seguridad ng paglalayag sa kipot na ito. Iginiit ng panig ng Oman na ang mga bayad na ito ay voluntaryo at hindi tinuturing na klasikong taripa o bayad para sa transit. Iminumungkahi na gawing halimbawa ang modelo ng Malacca at Singapore na mga kipot, kung saan maraming taon nang may espesyal na pondo, kung saan ang mga gobyerno at pribadong kumpanya ay voluntaryong naglalaan ng tiyak na halaga para sa seguridad ng paglalayag sa kipot na ito. Gayunpaman, iba ang interpretasyon ng panig ng Iran sa mga kasunduan. At heto, isa sa mga mataas na opisyal ng Iran ang nagsabi na ang mga bayad ay dapat gawing obligasyon. Pagkatapos, paghahatian lang ito ng Iran at Oman. Sabi niya, ito ang aming pinagsasaluhang kipot at kami ang mangongolekta ng pera, tapos hahatiin namin ng tig-50-50. Mahalagang tandaan na bago ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nanatili ang kipot ng Hormuz. Bukas ito na mahalaga bilang isang internasyonal na rutang pandagat kung saan ang mga barko ay maaring dumaan ng libre. Ganon ang naging kalakaran sa loob ng maraming dekada at lumalabas na ligtas naman doon. Pero yon ay bago nagpasya si Donald Trump na salakayin ang Iran. Sa panahon ng labanan, epektibong kinontrol ng Iran ang kipot at hinarangan ng mga barko na nagdulot ng biglaang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Tulad ng naalala ninyo, lumampas ito sa $100 bawat bariles at tumaas din ang presyo ng mga produktong petrolyo sa maraming bansa. Pagkatapos ng digmaan, ilang ulit na ipinahayag ng Tehran na balak nitong gamitin ang kontrol nito sa kipot bilang isang ekonomikong kasangkapan. Ayon kay Abbas Araghchi, ministro ng ugnayang panlabas ng Iran, hindi na muling magiging ganap na malaya ang paglalayag sa Hormuz Strait tulad noon bago ang digmaan. Sabi nila may tamang panahon, tapos dumating si Trump. Mariing tinututulan ng Washington ang anumang pagtatangkang gawing pagkakakitaan ang pagdaan sa Hormuz Strait. Pero kung mauna ako magsalita, sasabihin ko na maaring mangyari na hindi pakikinggan ng opinyon ng Washington. Ayon kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio, tutol ang Estados Unidos sa anumang bayad, buwis, singil o voluntaryong ambag. Anya, hindi mahalaga ang pangalan basta't dapat libre ang pagdaan. Но проход должен быть бесплатным. Noong una, tinawag din ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hindi katanggap-tanggap ang ideya ng paniningil ng bayad para sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Noong tagsibol, nagbanta pa siya sa Oman ng posibleng aksyong militar kung susuportahan ng bansa ang mga inisyatibang ito. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang mga negosyador ng Amerika sa pakikipag-ugnayan sa Muscat at umaasang makakahanap ng kompromiso. Ibig sabihin, hindi na sila tumatanggi. Na yon sinasabi nila, pakinggan nyo, hindi lang Iran ang gusto nito, pati Oman hinihingi rin, kaya subukan nating magkasundo. Kung hindi nyo naintindihan, uulitin ko ang idea. Na yon, nagkasundo na ang Iran at Muscat at ipinasa na kay Oman ang lahat ng maruming trabaho. Parang hindi naman sila ang masyadong nagtutulak ng ideyang ito. Ideya na raw ito ng Oman, kaya kailangan talagang mag-usap-usap. Binibigyang diin ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Oman, Badr al-Busaidi, na hindi sila nagmumungkahi ng singil para sa transit dahil salungat ito sa pandaigdigang batas. Ibig sabihin, sinasabi ng mga taga-Oman, pakinggan ninyo, walang anumang obligadong bayad. Sa halip, ayon din sa kanya, ang pinag-uusapan dito ay ang pagpopundo ng mga serbisyo para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng paglalayag, pagresponde sa mga aksidente at pangangalaga sa kalikasan. Hindi ko na uulitin, pero bago ang digmaan, gumagana naman ang lahat, maayos ang lahat, pero ngayon, lumalabas na kailangan pala ng pera para sa lahat ng ito. Ibig sabihin, binanggit ni Al-Busaidi na ang pagpapanatili ng kaligtasan ng kipot ay nangangailangan ng malaking gastusin. Pero ang totoo, ang tanging banta sa kipot ng Hormuz ay ang Iran. At ngayon, ang Iran mismo kasama ang Oman ang siyang mangongolekta ng pera para protektahan ang mga barko laban sa banta ng Iran. Kalokohan? Siyempre naman, ganyan din ang eskemang itinutulak ngayon ng dalawang bansa. Aminado ang mga diplomatang Europeo na ayaw nila sa bagong bayarin. Ngunit ang layunin na yon ay gawing posible ang mekanismo ng hindi lumalabag sa internasyonal na batas. Sinabi ngayon ni kalihim, general ng pandaigdigang organisasyon sa pandagat na si Arsenio Dominguez na magiging labag sa batas ang anumang obligadong bayarin.
Kasabay nito, pinayagan niya ang paglika ng mga voluntaryong bayarin at kumpanya kung ito ay gagana katulad ng sa Malacca Strait. Ibig sabihin, sa Europa ay hindi tutol sa paniningil sa pagdaan ng barko sa kipot ng Hormuz, gusto lang nilang tawagin ito sa ibang paraan para hindi magmukhang pangongotong. Kung makakaisip sila ng paraan na sa totoo lang ay mayroon na, malamang hindi na ito mapipigilan ng mga Amerikano. Sa ganitong konteksto, nagbigay ng matalinong pahayag si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia, Prinsipe Faisal bin Farhan, tungkol sa sitwasyong ito. Narito ang kanyang sinabi, "Bakit kami kailangan sumang-ayon sa mga bagong patakaran sa kipot ng Hormuz dahil lang nagkaroon ng digmaan?" Pero si Donald Trump ay walang sagot sa tanong na ito. Ngayon, ito ang pinakamahalaga. Sa Muscat, diretsong sinabi na habang sina Witkoff at Kushner, mga sugo ni Trump, ay may sariling negosasyon sa Qatar. Sa mga darating na araw, magsisimula ang Iran at Oman ng opisyal na pag-uusap tungkol sa inaharap na sistema ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Ito mismo ang paksa na nananatiling isa sa mga pangunahing usapin sa negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang paglagda ng Framework Peace Agreement. At kung sakaling magkasundo ang mga panig tungkol sa bagong mekanismo ng pagpopondo, maaari itong maging pinakamahalagang pagbabago sa mga patakaran ng paggamit ng Strait of Hormuz sa mga nakaraang dekada. At maaring magkaroon ito ng malaking epekto sa pandaigdigang kalakalan. Dahil sa rutang ito, dumadaan ang humigit kumulang 1/5 ng pandaigdigang pag-export ng langis at malaking dami ng liquefied natural gas. Sa totoo lang, ayon sa datos ng Marine Traffic, unti-unting dumarami ang galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kahapon, naitala ang 34 na pagtawid, ngunit malayo pa rin ito sa pre-war na average na nasa humigit kumulang 100 na pagtawid araw-araw. Dumarami man ang barko, nananatili ang issue sa seguridad na ayon sa balita ay umano'y sasaklawin ng siguro ng Oman at Iran. Inanunsyo ay pasensya na. Ang pinagsamang sentro ng impormasyon sa dagat ay naglabas ng pahayag noong Martes ng gabi na ayon sa kanila, ang antas ng banta sa seguridad sa dagat sa kipot ng Hormuz ay tinaas na sa makabuluhang antas, nananatili ang karagdagang panganib ng mga mina at nagpapatuloy ang mga operasyon ng pag-aalis ng mga ito. Dumaan ang mga barkong pangkalakalan sa kipot sa timog na Omani Corridor at sa hilagang rutang kontrolado ng Iran. At heto ang nakakatawa, ayon sa memorandum ng pagkakaunawaan na pinirmahan ni Donald Trump noong Hunyo 17, may oras ang Estados Unidos ng Amerika hanggang Hulyo 19 para tuluyang alisin ang naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Inasahan ding gagawin ng Iran ang lahat para maibalik ang daloy ng kargamento sa antas bago ang digmaan sa parehong panahon. Malinaw namang hindi ito garantisado. Ibig sabihin, kailangang alisin ng mga Amerikano ang lahat ng blokada at magsisikap din ang mga Iranian na alisin ang kanila. At ayon sa pagsusuri ng tanker trackers, matapos tanggalin ng Estados Unidos ang blokada 2 linggo na ang nakalipas, nakapag-export na ang Iran ng halos 50 milyong bariles ng langis. Habang ang ibang mga bansa sa Persian Gulf ay nahihirapan sa pag-oorganisa ng sarili nilang pag-export, dahil ang Persian Gulf na yon ay punong-puno ng mga tanker na hindi makalabas sa Strait of Hormuz. Ngayon, may malaking tanker na sumadsad doon, kaya nabarahan ng bahagi ng kipot. Ito ang pangunahing patibong na napasukan ni Donald Trump na ganito ang tunog. Sa kasunduan noong Hunyo, 17 hindi tinatalakay kung mananatili bang hawak ng Iran ang kontrol sa Strait of Hormuz sa huli. Malinaw na nakasaad doon na ang mga barko ay makakadaan ng libre sa loob lamang ng 60 araw. Habang ang Iran at ang mga kapitbahay nito sa Persian Gulf ay nagkakasundo pa tungkol sa bagong kasunduan para sa Strait of Hormuz, ibig sabihin, maaring payagan ng Iran na maningil ng bayad. Nakikita natin ang direksyon ng negosasyon. Sinubukan ni US Vice President J.D. Vance magsalita sa atin, pero aaminin ko, hindi ko naintindihan ang gusto niyang sabihin. Baka kayo, maintindihan ninyo. Ayon kay J.D. Vance, sa negosasyon sa Iran, marami pang kailangang ilatag na baraha. Kung tama ang magiging reaksyon ng Tehran, ayon kay Vance, lahat ay lilingon sa nakaraan at sasabihin na nagsimula ang lahat mula sa umpisa.
Kung hindi naman at masama ang magiging kilos ng Iran, ayon kay Vance, marami pang paraan ang Estados Unidos para tiyakin na magiging pabor sa Amerika ang kalalabasan. Narito ang buong pahayag ni J.D. Vance. Lahat ay may kagustuhan sabihin na tapos na ang lahat. Sabi ni D. McKay, may mga demokrata at ilang republikano na nagsasabing umurong si Donald Trump, habang ang iba ay nagsasabing tapos na ang lahat, at may mga Iranian din na may iba't ibang opinyon. At ako, magiging sobrang mapagduda ako sa lahat ng sinasabi ngayon. Magandang balita dahil may administrasyon tayo at si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na laging nagsisikap intindihin kung paano makakakuha ng kalamangan para sa mga Amerikano. Sa huli, matibay ang paniniwala ko na babalikan natin ang sandaling ito at sasabihin nakamit natin ang magandang resulta. Manailangan ito ng malaking trabaho, hindi lang sa negosasyon kundi pati sa ibang aspeto. Sa kabuuan mga kaibigan, kung naintindihan ninyo kung ano-ano pa ang mga baraha ni Donald Trump tungkol sa Iran at kailan niya ito ilalabas, based sa pahayag na ito ni J.J.D. Vance, pakisulat na lang sa mga komento. Kahit ilang ulit kong pinakinggan ang sinabi ni Vance, hindi ko pa rin maintindihan ang punto niya. Sabi niya, may astig tayong presidente na laging iniisip kung paano makakalamang ang mga Amerikano. Sinusubukan niya talagang intindihin. Ibig sabihin, wala talaga siyang plano mula sa simula. Nang simulan niya ang digmaan, alam ba niya ang papasukan niya o mayon lang niya sinusubukang alamin ang susunod na gagawin? Sabi niya, may baraha tayo, ginagamit natin yon. Anong baraha? Ano? Saan? Kung may baraha lang sana, nagamit na natin, pero mukhang wala talaga. At nakikita natin na ang Iran ay nakakakuha ng maraming pasensya na, benepisyo, maraming mga pribilehiyo, habang si Trump ay sinusubukang intindihin kung paano makakakuha ng kalamangan para sa mga mamamayang Amerikano. Ito ay sa yugto ng negosasyon pagkatapos ng ilang buwan, 2 buwan ng digmaan o higit pa sa 2 buwan. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Piquen. Pumili kayo ng kahit anong paraan na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.